Hindi na itutuloy ng PNP ang plano nilang pagsasampa ng reklamo laban kay Miss Hanilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa PNP, ang nangyaring pananakit ay tinanggap na lang umano ng nasaktang pulis bilang bahagi ng kanilang trabaho. Si Paul Montibon magbabalita live. Magandang gabi, Paul. Franco, magandang gabi mula dito sa Santiago City, Isabela. Itong personal ayon sa Philippine National Police ay personal nga na desisyon ng isang miyembro ng PNP Special Action Force na nagtamo ng malaking bukol sa kanyang ulo matapos ang tensyon sa pagitan ng pamilya Duterte at ng mga otoridad mula sa katatapos lang na sinasabing iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base. Wika nga, hindi maitatago sa isang ina na gumawa ng paraan maprotektahan lang ang mahal sa buhay, lalo pat kung ang anak nito ang nalalagay sa alanganin. Sa video ito makikitang nilalayo ng mga pulis ang mag-inang Hanilet Avancenia at Veronica Kitty Duterte sa gitna ng nakatakdang pagpapasakay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa private jet na maghahatid sa kanya sa The Hague, Netherlands. Isang bahagi ng tensyon sa pagitan ng pamilya ni dating Pangulong Duterte at ng mga umaaresto sa kanya na kalaunan ay nauwi sa sakitan. Isang pulis na miyembro ng Special Action Force ang nasaktan. Dahil dito, isang asunto ang planong isampa laban kay Avancenia dahil sa insidente. Subalit kinumpirma naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo sa isang panayam na inatras o binawi na ng PNP ang ikakaso sanang direct assault laban sa common law wife ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet Avancenia. Ayon kay Fajardo, nakausap daw ng mismong direktor ng PNP Special Action Force ang pulis na nagtamo ng bukol sa ulo. Nagdesisyon daw ito na huwag nang ituloy ang demanda bilang bahagi ng kanilang tungkulin ang masaktan sa mga kahalintulad na tensyon. Kausap ko mo ngayon si Director SAFPO, si General Pespes at nakausap po niya yung pulis na nasaktan po at personal decision po ng pulis na wag na po magsampa ng kaso at ang reason niya ay kasama yon sa hazard po ng kanyang trabaho kaya okay lang at magpapagaling lang daw siya at back to work na daw po siya. Kasalukuyan na nagpapagaling ang pulis na binigyan naman ng kaukulang tulong ng PNP. Samantala, ngayong paparating na pagtitipon sa Sabado, Marso 15, ilalahad ni Kitty ang naranasan nito at ng kanyang pamilya sa kamay ng mga otoridad hanggang sa makuha na ang ama nito patungo sa kamay ng mga dayuhan. Franco, muli isang magandang gabi mula dito sa Santiago, Isabela ay nakikiisa ang mga kababayan natin dito sa lalawigan ng Isabela para magbigay ng kanilang suporta, pagpapahayag ng kanilang emosyon at damdamin doon sa kasama na rin itong pagkundina nga ng sinasabing iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon ay nasa poder o kamay na ng mga dayuhan at sa kabila nga ng sabi nila sa kabila nga pagkakaiba-iba ng paniniwala, pananampalataya, kulay at rasa. Andito sila bilang pagbibigay pugay doon sa mga nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kapayapaan, kaayusan noon ng ating bansa noong siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Marami dito ang mga kabataan, marami dito ang mga pamilya, mga magulang, mga tatay at nanay na nahahabag doon sa kanilang nasaksihan noon na paglapastangan nga sa dating presidente ng Pilipinas na naging susi ng ligtas na komunidad, kalye para sa kanilang mga anak. Pero ngayon ay ikinababahala rin nila itong pagbabalik o pagpapanumbalik ng mga illegal na droga, itong mga kriminalidad, korupsyon, harap-harapan ng korupsyon. Isa ito sa marami pa na mga inireklamo nila dito sa kasalukuyang gobyerno. Maya-maya lang, Franco, sa pagpapatuloy ng programa na
ito dahil sila ay nakikinig ngayon, tuloy-tuloy ang kanilang pagsubaybay sa nangyayari dyan sa Maynila at magbibigay din ng iba't iba na kanilang mga pagpapahayag at damdamin itong mga bisita natin dito bilang suporta para kay Tatay Digong. Ang sabay-sabay nga nasambit nila dito ay Bring Him Home para kay former President Rodrigo Roa Duterte. Franco, mula dito sa Plaridel, Santiago City, Isabela, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Balik sa iyo, Franco. Maraming salamat, Paul Montibon, sa detalye ng iyong balita.